Barangay Kagawad para interviewin. Magandang gabi po. Ako po si Rolber Palad, Barangay Kagawad dito po sa Barangay Valdez. Committee ko po ay Committee on Health. May mga katanungan lang po kami. Ano po ang pangalan ng barangay at ilan po ang tinatayang populasyon nito? Ang pangalan ng barangay natin, Barangay Valdez. Yung populasyon natin sa Barangay Valdez, nasa mahigit kumulang hanggang 12,000 na populasyon. Sino-sino po ang mga miyembro ng BDRRMC at ano-ano ang kanilang mga tungkulin? Ang miyembro ng ating BDRRMC, siyempre sa pangunguna ng ating barangay captain, si Barangay Captain Antonio Kasupanan, kasama ang kanyang committee sa Committee on Disaster, si Kagawad Alvin Mercado. Kailan po ang huling update ang barangay BRRM plan? Halos yearly naman meron kaming update na updated naman yan yung aming mga plan dito sa BDRRM. Para barangay disaster yan, updated naman yan at saka meron tayong mga patraining. Ano po ang karaniwang kalamidad o panganib na nararanasan sa barangay? Ang mga kalamidad natin, usually, mga bagyo, yan, mga lindol, yung mga kalamidad na market. Paano po ninyo natutukoy ang mga lugar sa barangay na pinaka-apektado ng mga panganib? Usually alam natin yung mga lugar na medyo delikado, lalo na mga bandang tabing ilog, yan. Delikadong lugar. Pero nagkakaroon tayo ng pag-assist sa kanila para mapayuhan, malumikan kung sakali man may mga kalamidad na dumarating. Ano po ang mga programa o proyekto ng barangay para maiwasan o mabawasan ang pinsala ng mga kalamidad? Ang mga ginagawa ng barangay, paghahanda, lalo na pag may dumarating na bagyo o paparating na bagyo dito sa ating lugar. Ay nagkakaroon tayo ng paghahanda kasama ang mga miyembro ng barangay disaster. Kasama na yung mga miyembro. Ang mga paghahanda natin, halos naman lahat ng barangay council, kasama natin lahat yan. Mayroon po ba kayong mga itinakdang evacuation center? Nasaan po ang mga ito? Ang mga evacuation center natin, dito sa Barangay Health Station, yan, ginagawa natin yung evacuation center yan. Yung ating covered court, yan, ginagawa rin natin yan. At meron naman silang mga tent na binibigay ng MSWD sa kanila. At saka yung mga pagkain, yan, may mga binibigay ng MSWD. Mayroon po ba kayong mga regular na pagsasanay o drill para sa mga residente? Ano-ano po ang mga ito? Meron tayong mga drill na ginagawa tulad ng mga fire prevention month. Yan, may mga training yung mga ating disaster volunteer sa mga sunog, yan. Kasama natin yan. At saka yung mga training sa mga aksidente, yan. Kasi yung mga barangay health workers, yan, kasama natin sa mga patrolling, yan. Saka yung mga barangay tanod, yan. Meron po tayong mga patrolling, yan. Nakatuwang natin dyan yung mga nangunguna sa MDRRMO, yung mga officer nila. Ano po ang unang hakbang na ginagawa ng barangay kapag may paparating o nangyayaring sakuna? Meron tayong ginagawang yung pag-aabisa, yung pag-abiso sa ating mga kabarangay, tulad ng paghanda para parating yung bagyo. Yan, yung mga nasa nabanggit ko, mga nasa tabing ilog, pinapayuhan natin na lumikas na para maiwas na sa aksidente. Paano
Paano po ninyo inaalam at tinutulungan ang mga naapektuhan agad-agad? Yung mga tinutulungan natin yung mga naapektuhan tulad ng paglilikas, yan. Kasama natin ang mga barangay tanod, barangay health workers. Sa tuwing lumalaki yung tubig sa ilog, yan. Ina-assist na natin papunta sa ating evacuation center yung mga kabarangay natin para iwas na sa sakuna. Paano po ninyo pinamamahalaan ang pagbibigay ng relief goods at serbisyo? Ang pagbibigay ng relief goods, sa unang-una, ang ginagawa natin dyan, pag may evacuees tayo, number one, yung mga kanilang pagkain. Nagluluto tayo dyan sa ating barangay, sa health station, yung ginagawa ating evacuation center. At maliban doon, nakatuwang natin ang municipal social workers. Nagbibigay rin sila ng mga relief goods, yan, para sa mga pang ilang araw nilang mga pagkain. Kasama natin sila. Ano po ang mga hakbang ng barangay para matulungan ang mga residente na makabangon pagtapos ng isang kalamidad? Tinutulungan natin sila sa kanilang pagbalik sa kanilang mga tahanan na ligtas yung mga kanilang sarili. Yan, number one yan. At binibigyan pa rin natin, patuloy pa rin yung pagbibigay natin sa kanilang mga pagkain. Mayroon po ba kayong mga plano para sa pangmatagalang pagbangon ng mga naapektuhan? Yung ginagawa ng barangay, katuwang ng MSWD, hinihingin natin sila ng tulong, mga livelihood program, binibigay naman ng DSWD. Pwede rin, nilalapit natin sa Kapitolyo, sa DSWD provision. Paano po ninyo ipinapaabot ang mga impormasyon tungkol sa paghahanda at mga plano sa mga residente? Nagkakaroon tayo ng public address, yan. Umiikot ang ating barangay kasama ang ating mga barangay tanod, barangay workers, bilang paghahanda sa tulad ng paparating na bagyo, yan. Umiikot tayo sa ating barangay para mabisuan sila at maging safe. Number one, maging ligtas sila. Paano po nakikilahok ang mga kabataan at ibang sektor ng komunidad sa mga aktibidad ng BBRRMC? Ayun, yung mga kabataan, yung mga SK natin, kasama naman natin sila sa pagbibigay ng relief goods, bandyan, at nagkakaroon sila ng tayo, ano ba yung tawag doon? Binibigyan sila ng sports sa ano po ang pinakamalaking hamon na inyong pinakaharap sa pagpapatupad ng BBRRMC plan? Ayun, yung malaking hamon alaman natin, minsan hindi ko na masasabing 100% na kompleto tayo sa kagamitan. Yun, ginagawa naman ng barangay, pinoprovide yung mga kagamitan natin, lalo na sa mga dumarating na bagyo. Yung gendon, usually, yan eh. Hindi natin mapaganda yan kasi hindi natin alam kung kailan darating yung gendon eh. Karamihan yung mga bagyo, pagbaha, yan. Halos sa mga kagamitan lang naman ang kulang natin sa ating barangay. Hindi naman lahat, pero konti lang naman. Ano po ang kailangan pa ng inyong barangay para mas mapabuti ang paghahanda at pagtugon sa sakuna? Yung mga kailangan pa siguro yung dagdag training sa ating mga volunteer pa rin. At kung pwede, inikahit namin yung mga kabarangay namin na sumali na rin sa voluntary sa mga pwede tumulong sa ating mga kabarangay at mga kagamitan pa yung sinisikat natin na mabigat pa rin. Maraming salamat po Kagawad sa inyong oras na binigay sa amin. Yun, wala naman sa ating God bless sa inyo.